Good evening everyone, you're on Tag Beloved and Favor. Ako po si EJ at mga kasama nyo. Ayan, at ako po si Chacha Faith. Welcome po to Hashtag F only 8.3 FM Smile Radio. At syempre, binabati natin ang mga nakikinig dyan sa Yes Pampanga. Yan. Yan, binabati natin sila Tita Sims, si Mami and Charmaine, si Hiro, at si Kuya Pong. Happy listening ko sa inyo dyan. Ayan, siyempre binabati ko ulit yung family namin na taga-Angeles pero nasa Baguio. Hello dyan. Kasi kay Auntie Lynn and kay Uncle Flo. Hello. Ayan, syempre di rin natin kakalimutan batiin. Listeners po natin ngayong gabi. Hello po sa inyong lahat kung nasan man po kayo. Happy listening po. Magsama sa isang magandang kwentuhan, kanta na siyempre sa tugtugan. Yan. Dahil ito po ang nag-iisa niyong hashtag status niyo sa buhay. Ito po ang hashtag. At siyempre hindi natin makakalimutan na makikinig sa atin dyan sa California. Hello po sa TRCF, Christian Ministry. Yan po. Ayan, syempre hello din kay Nanay Sol at Tatay Edmond Ibang. Ayan, hello. At binabati natin si Ate Edlin na ngayon ay nasa Taiwan na. Yan. Ayan, namiss ka na namin. Sa inyong mga insights, prayer, and siyempre sa inyong mga greetings, text lang po kayo 0976-3452 para po sa Smart and 0906-907-1316 naman po sa Again, 0907-906-3452 para po sa Smart and 0906-907-1316 para naman po sa Globe. Para po yan sa inyong mga greetings, insights, and syempre sa inyong mga suggestions, prayer requests. Binabati rin po namin si Mama Lynn at si Papa na nandyan sa Baguio. And syempre, hello kay Pastor Jan. Hello sa inyong lahat. At syempre, binabati natin ng belated birthday si Charmaine Heidi sa kanyang ika-16th birthday. Happy birthday!
www.ustream.tv/channel/smile-radio-98-3-SM. Ayan, again, para po sa lahat po ng gustong makisali sa aming kwentuhan at kung kami yan via live streaming, live na live, punta lang po kayo at www.ustream.tv/channel/98-3-SM. Ayan, tuloy-tuloy lamang ang kwentuhan. Dito lamang yan sa hashtag BBF, hashtag blessed, beloved, and favored. And for now, the song is Israel and New Breed, We Have Overcome.
natin ngayong gabi. At binabati po natin yung mga tagapakinig po natin dyan po sa Lote, Puerto Ribas. Ayan. At nandito po tayo ngayon sa hashtag BBF o 98.3 FM Smile Radio. At hindi po kami magsasawa na sabihin sa inyo na mahal na mahal na mahal na mahal po kayo ng ating Jesus. Verse of the day. Yan po tayong verse of the manggagaling sa 2 Corinthians 5 verse 1. And sabi, God had no sin to be sin. In Him, He might the richness of God. In Corinthians chapter verse 21, God had no sin for Him to become righteousness of God. Kaganda po ng verse. Ang sabi, si Jesus Christ na walang kasalanan ay nagsalanan para mga makasalanan matuwid. Di ba po napakaganda nun na siya malit kung sa dapasahan para sa atin. Siya po yung pumalit para po sa sakit, mga parusa na dapat po tayo po yung nagsari. Pero dahil po sa nag-iisang sakripisyo ng ating Panginoon ay ginawa po niya tayong malaya at ginawa po niya tayong wait. So maganda sa lahat po ng ating listeners ngayong gabi. Ako po si Isha Faith and ako po kasama po ninyo Tuhan. So, ang topic po natin for tonight is about the power of Laki po ang connection ng ating ngayon sa ating topic na the power of identity. Doon, nawa po niya tayong matuwid. Sabi, in Him come is God in Christ Jesus. So, identity. Kita sa verse na we are the righteousness of God in Christ. Maganda na, di ba sa mga tayong mga we are by our school, our section, our year, our course. Pero, meron pa pala meron talaga tayong pagkakakilanlan sa ating espiritu. Ano yun? Tayo ang righteous God, Jesus. Pag nalaman mo yung mga promises ni Lord, pag nakita mo kung ginawang matulad kahit karapat wala kang ginawa. Kasi wala po tayong part sa ating flesh. Ang righteousness dahil lahat dahil sa nag-iisang sakripisyo ng ating Panginoong Jesus. So, ikwento po kayo ng istorya. Meron pong isang istorya tungkol po sa isang isang businessman. So, meron pong businessman na nagmamadali siya. Papunta siya sa work. So, kanya magmamadali, on his way to the train, nakita po siya ng pulubi na nakaupo sa tabi ng train station. And then, may pulubi, so, itong businessman, dali-dali po siya kumuha ng pera at nilagay po ito dun sa lalan ng pulubi. Then, pas po niya, po siya kumuha ng pencils, nakalimutan niya kumuha ng pencils, dire-diretso po siya sa train. Nung na po siya doon sa train,
na pencil. Ako niya then, pumunta siya dun sa beggar and nag-sorry siya. Sabi niya, sorry kung hindi ka yung pencil. So, kinuha niya. Then, after that niya, sabi niya, ikaw, businessman. Sabi niya, businessman ka din. May binibenta ka. Yung pencil. And yung binibenta mo, tamang price. Ganon, umalis man is a trade. Pagkatapos po nun, month ang dumaan, taon ang dumaan. Sa isang social event, may isang salesman. Itong salesman na ito, tapos, pusto. And then, na ito, po siya sa businessman. And introduce niya yung sarili. Ang sa businessman. Sabi po nung salesman doon sa businessman, sabi, siguro hindi mo tandaan. Pero, kilala kita. Hindi ko lang ang alam. Pero, hindi kita makakalimutan. Kasi, ikaw yung nagpabalik ng respeto ko sa sarili ko. Sabi ng businessman, pulubi ako na nagta ng pet. Pero dumating ka at sinabi mo sa akin na business. Bakit sinunod yun? Kasi ganun po ka-importante yung power of identity. Kaga naman malaman po natin yung identity po natin at kung gaano ito kamakapangyarihan sa buhay. Yung businessman po na yun, binigyan niya yung beggar meaning. Ng panibagong meaning, panibagong identity by simply speaking over him. And tinawag niya yung potential na nakita niya dun sa beggar, yung potential meron yung beggar. By calling this beggar a businessman, binuhay niya, ginising doon sa beggar, yung sense of worth, value, and importance. Yung sense na importante ka. Meron kang space dito sa mundo. And binigyan na ng bagong pananaw, you are, na and yung tulak sa kanya, para talikuran yung kasinungalingan, nandun na lang siya. So, di ba nakakatuwa po na nasa business, bakit hindi ka na lang magtrabaho? Bakit hindi ka humanap ng trabaho? Hindi na mamalimos ka dyan. Halip na gano'n ang sinabi niya. Ang sinabi niya, alam mo ikaw, businessman ka. Nakita niya yung social doon, Edgar. Alam niyo marami sa atin ang mistaken identity. Marami po yung nagsistruggle sa buhay kasi iba yung pagkakakilala nila sa identity nila. Yung iba, nakilala nila yung sarili nila as talunan, mahina, duwag, mahirap, sakitin, pangit, makasalanan. Pero alam nyo, hindi po yun yung sabi ni Lord. Hindi po yun yung ni Lord sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako. Sobrang itad po sa sinasabi niya. Bigyan ko po kayo ng example. Sabi sa Colossians chapter verse 10, you are complete in Christ. Philippians 4:13, you are strong in Christ. I can do all this with me. Isaiah 53:5, sabi, by His stripes, you are healed. Diba? You are healed in Christ. Psalms 139, verse 14, sabi, you are fearfully and wonderfully made. So, hindi ka pangit. Diba? Kita sa mga Lord, you are fearfully and wonderfully made. Ibig sabihin, sobrang gandang-ganda siya sa'yo. Philippians 4:19,
Sabi po, and my God shall supply my needs is rich in glory in Christ Jesus. Ibig sabihin, hindi ka mahirap sa lahat ng pangailangan mo. Supplied na ni Lord. At po yun, lahat ng mga bagay na yun, lahat ng mga pangako niya, lahat ng things na yun, ay na-manifest mo. So, ginawa po tayong righteous ni Lord dahil sa kanyang finished work. Wala po tayong kinalaman sa ating righteousness, hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa ginawa ni Lord. Sa ating righteousness, nag-imbak po doon lahat ng gandang bagay na meron si Kristo. So, ano lang ang kailangan natin gawin? Ang kailangan lang po natin gawin ay wala. Ano pong test ng isang babae? Simula pa lang bata siya. Sinasabihan na po siya ng nanay niya ng walang kwenta, walang lugar sa mundo, malas. So, buong buhay niya, mula pa lang bata siya, sinaksak na niya sa isip niya na wala siyang halaga. Hindi siya importante. Kaya habang lumalaki po siya, yun po yung pilit na sinasabi niya sa sarili niya. Yun po yung pilit na, yun yung kasinungaling niya, isinasaksak po sa isip niya. So, malaki po yung naging epekto. Yung epekto sa babae. Buhay niya, ginawa niya, palit-palit siya, ilagay niya. Parang kung ano ba talaga yung identity niya, ano ba talaga yung kalagayan niya sa mundo. And then one day, hagan po siya na-stop channel na pastor na nag-preach. And then, may something inside her na nagsabi na huwag mong ilipat. Pakinggan mo. Tapusin mo. And then, ginawa po niya, kahit po siya nagtataka kung bakit pinapakinggan niya po itong pastor na ito. Then, after that, nung pinapakinggan, sabi na, mahal ka ni Jesus dahil sa kanyang sacrifice, sa kanyang finish on the cross, ay pinatawad niya lahat ng kasalanan mo. Biglang matuwid. At nagkaroon ka ng identity na anak ka. And after po nun, sumunod si babae. And then right after, na naniwala siya. Instantly, yung lahat ng mga sakit, lahat niyang takot sa puso, lahat po ng bumabagabag sa kanya na past niya, lahat po yun instantly parang na-wash out. Na parang kabigla naging fatak niya. And alam niyo po, itong babaeng pong ito, ng buhay. Ilit niya po kapag po time na naaalala niya yung mga kasalanan niya, halit na i-dem niya yung sarili niya, ang ginagawa niya, i-dem niya yung sarili. Kung ano, yung identity niya, nire-remind niya yung sarili niya na mahal siya ni Lord, na anak siya ni Lord, at dahil sa finished work ni Jesus, ay pinatawad lahat ng kanyang mga kasalanan. At dahil sa finished work ni Jesus, tagumpay niya lahat ng kasalanan. So, ganun po ka-importante yung identity. And, ating po yung nag-struggle tayo. Pinagdadanan tayo, or unti-unting nalulubog sa kasalanan. Ang sunod doon,
ma-remind tayo. Malaman po natin at ma-remind po tayo ng ating identity in Christ. We have to be reminded about who we are in Christ. Yung kung ano yung sinasabi nila kayo. Sabi nila masalita. Kung ano yung sinasabi ng mga tao sa paligid mo. Kung ano yung sinasabi mo sino ka. Ng ibang tao tungkol sa'yo. Hindi po yun. Even hindi rin po kung ano yung sinasabi mo sa sarili mo. It's about kung ano yung sinasabi ni Jesus Christ sa iyong identity. Na kahit kanan ka, pinatawad ka niya. So, di ba po nakaka-bless na malaman na malaman mo na may nagmamahal sa'yo. Sobrang, ang sarap na sa pakiramdam. Na mahal sa'yo. Sobrang mahigit pa sa paligid mo. Ay yung King of Kings, Lord of Lords. Di ba po, sobrang nakaka-bless. Sobrang sarap-sarap sa pakiramdam. Isa pa pong promise niya, sabi po sa Matthew chapter 6, verse 33, sabi po, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things added unto." Diba? Sabi, seek first the kingdom of God. Ano ba yung kaharian ni Lord? Kaharian ni God. Diba po, sabi po niya sa salita niya, ang templo ng Diyos ay tayo mismo. Tayo mismo ang arawan mismo ay templo ng Diyos. So, at bakit ito na kingdom ni God? Kasi pinaghahalan ng Jesus dahil ng Jesus ay nasa atin. Sabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kaya na pa po-usap ang righteousness. Tingnan po natin yung kasunod. Sabi, and all these things shall do. Ano po sabi doon? All these things. Di ba po? Malaman mo lang, maging clear lang sa'yo ang iyong righteousness na dahil lang di ba? All these things. Lahat ng mga pangako na nakikita mo sa Bible, lahat ng pangakong pwede mong panghawakan, lahat ng magagandang bagay na meron si Jesus Christ ay meron. Di ba napakaganda nun? Napakaganda na malaman mo na si Jesus Christ meron. So, ano lang ang kailangan mong gawin? Siyempre, ay maniwala. So, ang pansukit po natin, meron na tayong access. Yung righteousness natin, yun na yung access natin sa lahat ng blessings. Spiritual blessings, lahat ng magagandang bagay. Ang righteousness ng pero ang buhay ay ang ating faith. So, basahin ko po yung meron pong isang kwento sa Bible, yung Corinthian church. Yung Corinthian church, ay nasalan. Church, ano yung sinabi sa kanila ni Paul? Ni Apostle Paul. Ang nila, po itong sinabi, sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20, sabi, do you not know that you are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God? You are known. But at therefore honor God with your bodies. Diba? Sa halip na magalit siya dun sa Corinthian church, sa halip na kanya sa kanila yung kasalanan nila, sa halip na i-condemn niya sila, anong ginawa niya? Kaya niya sinabi niya na ang Holy Spirit na nananahan sa'yo, dahil ang Holy Spirit na nananahan sa'yo, dahil ikaw ang test, diba?
Diba? Sabi pa, you were bought at a price. Meron pa sa bought at a price. So, hindi ng sakripisyo. Kasi, yung napaka-precious na dugo ni Kristo, yun po yung pinambayad sa lahat ng ating mga kasalanan. Yung napaka-precious na dugo ni Kristo, yun po yung naglinis sa ating lahat. Kanina ko pa po sinasabi na matuwid ka kay Kristo. Nasa iyo na yung righteousness mo. And remember, yung righteousness mo, lang siya ba righteousness? Marami po siyang laman. Kasi nakapaloob doon lahat. Doon po nagsisimula. Kailangan malaman mo muna na pinatawad niya lang. Meron mang nakikinig dito ngayon na pakiramdam mo game over na. Pakiramdam mo olats na. Talo ka na. O nandito, anto na lang ang buhay mo. Hindi ka naaangat. Remember na hindi yan ang identity mo. Di ba? Liza Soberano sa kanyang movie, sabi niya, am I not enough? Sabi, pangit ba? Diba? Kung iyan yung sinasabi mo sa sarili mo, hindi totoo. Hindi totoo na hindi ka kamahal-mahal. Kasi diba, merong nagmamahal sa'yo. At iyon yung ating Panginoong Hesus. Napakasarap malaman na may nagmamahal sa atin, di ba po? Ngayon po, na-encourage ang lahat na gamitin yung method yung ginawa ni Apostle Paul sa pag-encourage and lift up mga kapatid po natin na who are living in a life of defeat. Gawin natin yung Apostle sa ginawa niya dun sa Corinthians. Ang ginawa niya, ibinalik niya yung Corinthian church doon sa totoong idea. So, kung meron tayong kaibigan na nakikita po natin na nag-struggle sa buhay or nag-struggle sa kasalanan, ang kailangan lang po natin gawin po is ipaalala natin niya. Ipaalala natin sa kanya kung ano yung totoong identity niya. Hindi sa kung ano yung nakikita niya sa sarili niya, kundi sa kung kita ni Christ sa kanya. And i-lift up natin yung mga ito. Maraming alam na kanila. So, natin i-remind po natin sila kung paano tayo nagkaroon ng value dahil sa dugo na ibinakasalan. I-remind natin sila na yung value nandun paano hindi natin nawawala. Kasi we were bought at a price. Di ba po? At yung Kristo at yung ito na di ba? Nakakatuwang malaman. And meron ng isang illustration. Yung isang coin, ilubog mo man siya sa putik, dumi siya, ikaskas mo man, pagkakuha mo sa kanya, kung piso siya, piso pa rin siya. So, meron pa rin siyang value kahit anong mangyari. So, lagi po nating tandaan. Nag-struggle man tayo minsan, and man na tayo, bakit aktuhan tayo sa mga sinasabi ng ibang tao, or ka po nung tayong babae kanina, tayo, yun
sinaksak sa isip natin. Gawin din yung ginawa. Remind. Ni-remind po, i-remind po natin yung sarili natin. O kung hindi man po natin alam yung identity natin, bigyan po natin yung identity natin ng panibagong magandang perspective. Di ba po napakaganda? Kasi, ayun, paano rin tayo naging matuwid sa harap niya, di ba? Ipaalala ko sarili ko maging matuwid ni Jesus. Na meron na tayong dominion over sin. Na yung sin, ay, tayo, meron na tayong dominion sa sin. Di ba? God to be in place. May sinabi niya sa salita niya na we are the head and not the tail. God called us to be the head and not the tail. God called us to be above, not beneath. And God called us to be winners and not losers. And God called us to reign over sin and be defeated by sin. Di ba po, napakaganda kasi si Lord, ang gusto niya lang sa atin, upward lang. Ilang yung gusto niya mangyari sa atin. Kaya kapatid, ang kailangan gawin, maniwala ka. Maniwala ka sa tinapa Jesus Christ. Kapatid, malaya ka na. Malaya ka na sa kasalanan, lahat ng kasalanan. Malaya ka na mamuhay confidently. Kasi pinalaya ka na ni Lord. Nakalipisyo niya ang mag-iisa niyang anak para ikaw, mamuhay ka ng malaya, mamuhay ka ng matuwid. At ng peaceful. Ililid ko po kayo sa prayer. Panginoon, maraming salamat po sa iyong tinapos na gawa. Maraming dahil sa iyong banal na dugo, kami iyong pinatawad na Panginoon. Salamat, ginutuwid. Gawa mo kaming malaya, Panginoon. At salamat dahil sa iyong finished work, Panginoon, pwede nang enjoy lahat-lahat, Panginoon, lahat-lahat na magagandang bagay na meron ka. And Panginoon, yun palang truth na yun, Panginoon, it's more than enough, Panginoon. And salamat po, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng kapayapaan. Binigyan mo kami ng access. And ngayon po, Panginoon, naman na yung sobra-sobrang pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Panginoon, meron kinig niya ngayon na may pinagdadaanan sa buhay. Nag-is, Panginoon, sa kanyang mga challenges, sa mga kinakaharap niya sa buhay, Panginoon. Panginoon, I pray, bibigyan mo siya ng peace sa kanyang puso, Panginoon. Ikaw ang siyang mag-i-embrace sa kapatid po namin na ito, Panginoon. Ikaw po ang mag-comfort sa lahat po na nakikinig po sa amin ngayon, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, dahil lahat po sila ipaparanasin mo, Panginoon. Iyong blessing, joy na nag-uumapa, Panginoon. Joy na nagmumula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Sa iyo po namin binibigay lahat ng pabuti at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Binabati rin ang mga sa California. Ayan ang The Rock Christian Fellowship at binabati natin ang TRCF Music Team and TRCF Mission Team. Ayan po. At binabati din natin ang Nucal Family of Sacramento and Texas.
family of Batangas. Yan po. Happy listening po sa inyo. At syempre natin si Nanay Sol at si Tatay Edmond Evangelista. At si Kuya Steel at Ate Grace Man. Din po na lote si Tatay Tina Erago at si Susie, si Saria, ayan, binabati po natin sila dyan. Pati din natin Tatay Lando at si Mami Mila dyan sa Jose P. Rizal, Ribas pa rin. Para pang mabalik lang sa lamang ang ay para bang nababalik ng lalabing. Hey, maslaki po, wala ba kayong kamay? Indayo, sayaw. Hey, maslaki po, wala ba kayong kamay? Sayaw. John Revoluciano of Arizona, USA, and Sir and the Legacy of HF. Lakon of Ate Jane, Kuya Bernard, Carlo, John Burr, and Raya. At syempre pinabati ni Halin at Coro Ulan sa Baguio City. Binabati po natin si Mami Glo, si Ate Samson Seni, si Rain Tapan. Ayun, nabati ko ang napakaganda kong mama sa bahay, si Vilma Mendoza. Nakapasa ako! Thank you, Lord! Dito lang po yan, hashtag BBF on 98.3 FM Smile Radio. Yan. So, ito po ulit Friday, event PM. Every Friday po yan, 7 to 8 PM po yan. Dito lang 98.3 FM Smile Radio. Or pwede rin nyo po kami mapanood streaming www.tv
98-3-FM. Yan. Prayer request. Sa lahat po ng inyong prayer request and comments, pwede po 097-906-3452 para po sa Smart and 0906-907-31 naman po. Ulitin ko po 0706-3452 para po sa Smart and 0909-031 para naman po sa Globe. Yan. Ito po ang isa sa ating kwentahan at sugtugan. Salamat po sa lahat ng ating mga, sa lahat ng listeners, sa patuloy na nakikinig at ating mga masugid na listeners na laging nakikinig po sa atin. Yan. Salamat po sa Healthy Cooking Solution sa mga dealer of Salad Master, kay Nanay Sol and Tatay Edmond. Salamat po. And dito po sa hashtag BBF, hindi po kami magsasawa na sabihin po sa inyo na mahal po kayo ng ating Panginoong Jesus. Ayan, lagi po namin ipapaalala po sa inyo yan. Ayan. Ayan, so keep on listening to Hatag dito sa BBF.